Magandang araw mga friends, for today's video ay gagawa tayo ng canvas tote bag na mayroong 4 inches na base. At imbes na canvas fabric ang gagamitin natin na handle ay gagamit tayo ng white nylon strap. Sa nakikita nyo mga friends, ito yung white nylon strap na gagamitin natin. At ang size nito ay 1 1/4 inches. And then, sa paggawa ng handle ay magpuputol lang tayo ng 25 inches nito. Mahalagang paalala mga friends, na sa pagputol nito, lalo na pag maramihan, huwag nating i-base ang sukat sa previous na naputol na strap. Kailangang meron tayong stable na sukatan. Tulad ng ginawa ko, naglagay ako ng stable na sukatan dito sa mesa. Ang purpose nito mga friends ay para consistent ang kanyang sukat. Ang nangyayari kasi, pag sa previous cutting ka nagbe-base, pwede mag-iba ang sukat o measurements ng strap mo. Kaya tandaan po natin ang pamamaraang ito. Hindi po lahat ng sewer ay ganito ang pamamaraan nila. Ang nangyayari tuloy, paiba-iba ang sukat ng strap nila. Ang susunod naman nating gawin mga friends ay ang paghahanda sa canvas fabric. Sa nakikita nyo mga friends, ganito ang ginagawa namin pag maramihan ang project. Pero yung iba, gumagamit sila ng roller para hindi na tinatanggal ang fabric sa roll, diretso na ang pag-cut nila at madali na rin ang trabaho. Kaso kami, wala pa kaming ganoong kagamitan, at wala ring space para sa ganoon. Kaya mano-mano muna kami sa paghahanda sa tela. By the way mga friends, ang sukat pala ng isang rolyo ng canvas fabric ay 100 meters. So kung 3 rolyo ang gagamitin mo, ay kailangan mong maghila ng 300 meters. Medyo mahirap tong pamamaraan na ta pero no choice tayo mga friends. Kayo mga friends, anong recommendation nyo na paraan? Paki-comment lang po, baka sakaling pwede rin nating gamitin. Pagkatapos niyan mga friends, ito na po. Sinimulan na nating i-cut ang mga fabric. Bali gumamit po tayo ng electric cutter para mas mapabilis po ang pag-cut. Dahil pag mano-mano o gunting lang ang gagamitin, tiyak na aabot tayo ng siyam-siyam. At ang cutting size nito mga friends ay 33 inches ang height at 18 inches ang length. Bale ang magiging output po na tote bag nito ay 13 inches height, 16 inches length, at 4 inches na base. Yan po ang target natin na size ng tote bag. Kaya 33 by 18 inches po ang cutting natin. At after ma-cut mga friends, ay maglalagay tayo ng markang. At sa markang na ito ay dito natin ilalagay ang ating nylon strap na handle. At ang distance naman ng markang na ito galing sa gilid ng fabric ay 5 inches. Depende na po sa inyo mga friends kung gaano kalayo ang distance ng handle nyo basta hindi lang masyadong malayo at di rin masyadong malapit. Pagkatapos nating maglagay ng markang, ay ikakabit na natin ang ating nylon strap na handle. Sa mga hindi pa alam kung paano tahiin ang handle, sundan nyo lang tong ginagawa ko mga friends. Or panoorin nyo po yung ibang mga video ko. Meron pong mga tutorial doon. Sa pagkakabit naman ng handle mga friends, ay depende po sa inyo kung paano ilalagay ang handle. Pwede pong after sa marking, or before sa marking, or sa gitna ng marking. Sa akin po, inilagay ko ang handle after po ng marking. Pagkatapos makabit ang handle mga friends, ay tatahiin naman natin ang upper part ng kinabitan ng handle. At isasama rin natin sa pagtahi ang ating handle. After nyan mga friends, ay i-close na natin ang dalawang side ng ating tote bag. Dito po ay gumamit po tayo ng 5 threads edging machine. Ito na po yung ginagamit namin sa pag-close ng siding ng tote bag dahil mas mabilis po ang production nito kumpara sa single sewing machine. Pero pwede pa rin namang gumamit ng single machine kaso medyo matagal ang proseso kasi 2 beses mo pang tatahiin pag single needle lang ang gamit. Kailangan mo pang baliktarin ang fabric at saka tatahiin na naman. Ang tawag doon ay Valenciana. Pagkatapos ma-close ang sidings mga friends ay tatrabahoin naman natin ang para sa 4 inches na base. Ganito lang ang gagawin mga friends, sundan nyo lang ta. Bali gawin nyo lang parang triangle ang puwetan ng tote bag. At saka sukatan nyo ng 4 inches sa may baba. Guhitan nyo po dyan mga friends dahil yan po ang tatahiin natin para sa ating base. Lagyan nyo po ng linya ang dalawang side. Ito na mga friends, tatahiin na natin yung may linya ng lapis. Depende po sa inyo kung gaano kalaki ang base nyo, pero sa project na yan ay 4 inches lang ang base na ni-request nila.
At syempre, huwag din nating kalimutan na i-backstitch ang ibabaw na bahagi ng tote bag, sapagkat edging ang gamit natin sa pag-close sa siding, wala naman backstick ang edging, kaya kailangan talagang i-backstitch ito ng single machine. At ito na mga friends, excited na tayong makita ang output. Pero bago natin baliktarin ang tote bag ay lilinisan muna natin ang inner part nito para makuha yung mga tira-tirang mga sinulid. At ngayon ay babaliktarin na natin ito mga friends. At after mabaliktad, check din natin kung meron din bang mga tira-tirang sinulid sa front side. At ito na mga friends ang ating final product. 13 inches height, 16 inches length, at 4 inches base na tote bag with nylon strap handle. Maraming salamat po sa panunood mga friends. Sana wag niyo pong kalimotang mag-subscribe at mag-like sa video nating ito. Salamat po.